Guys, may mga support programs ang government or yung mga communities para po sa mga bagong dating dito sa Canada. Kasama na po dito yung libreng settlement services, language training. Hello everyone! Welcome back to my channel. At kung bago po kayo dito, hi! My name is Jane. Kamusta po kayo? Thank you for stopping by. For today's video guys, gusto ko po i-share sa inyo yung 2 immigration pilot program na nilaunch po ng Government of Canada para po sa mga skilled newcomers na interesado po na tumira at magtrabaho sa mga rural communities dito sa Canada. At bago ko po yun simulan, gusto ko po muna po ulit magpasalamat po sa lahat po ng mga nagtiwala at nag-subscribe po sa aking channel. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe guys at bago kayo sa aking channel at interesado kayo about dito sa Canada, buhay Canada, job updates, immigration updates, please consider subscribing in my channel at hit nyo na yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga next video. At ano nga po ba yung 2 immigration pilot na nilaunch ng Government of Canada? Ayun po yung RCIP o yung Rural Community Immigration Pilot at yung pangalawa po ay yung FCIP o yung Francophone Community Immigration Pilot. But in this video guys, we're talking about sa RCIP dahil gumawa po ako ng separate videos para po maiwasan po natin yung confusion about sa mga criteria and requirements ng dalawang program na to. So yung sa FCIP po, i-upload ko siya sa mga susunod po na araw. So abangan po nyo yun guys at mag-focus po tayo ngayon sa RCIP. At ano nga po ba ito? At sino nga po ba yung pwedeng mag-apply? At paano nga po ba kayo makakakuha ng permanent residency sa program na ito? Ito po yung alamin natin guys sa ngayong video. So umpisa na po natin. Ano nga po ba ang RCIP? Ang RCIP is designed to support rural communities experiencing workforce shortages by connecting local businesses with skilled foreign workers. Kung naghahanap po kayo ng madaling paraan para maging PR ng Canada, baka ito na po yung best opportunity na hinahanap nyo. At yung pilot na to guys ay considered po siya na replacement ng RNIP o yung Rural and Northern Immigration Pilot Program na nag-stop na po mag-accept ng new applications noong August 2024 last year. At yung latest announcement po ni Mark Miller, ang Minister po ng Immigration, in-state niya po na meron pong plano silang gawing permanent program ang RNIP. At ito po yung mga list ng mga communities na nag-participate sa RCIP. At sino naman po yung mga pwede mag-apply dito at yung mga eligibility requirements? Yung una guys, kailangan may at least kayong 1 year of related work experience or naka 1,560 hours po kayo in the past 3 years. At kailangan po yung work experience nyo ay nasa skill level po related to the National Occupational Classification or yung NOC code or yung tier. At ang meaning po ng tier guys ay yung training, education, experience, and responsibilities. Kailangan po yung category of your job offer is listed in the description of your NOC, include po yung most of the main duties. At yan po yung mga NOC tier na pwede sa program na to. At ito naman po yung exception for healthcare workers. If your work experience is in NOC 31301 o kung registered nurses and registered psychiatric nurses po kayo or yung nasa tier 1, you can have a job offer in one of the following occupation categories. At para naman po sa mga nakapag-aral at graduate sa participating community, meron po kayong work experience exemption kung meron po kayong eligible credential in a program of 2 years or longer. At yung pangalawa po ay a master's degree or higher that took 2 years or less. At yung next naman po guys, I get your language assessed. You need to have a certain level of English or French to apply for permanent residence. This level depends on the type of job offer you have. Kailangan po magpa-schedule po kayo for your language test with an approved agency and pay the test cost. At ito po yung mga language test na accepted po to prove your language skills. At ito po yung mga minimum scores na kailangan. Yung minimum scores nyo guys, nakadepend po yan sa NOC tier category ng inyo pong job offer. Katulad po nitong tier 0 or 1, at least kailangan naka CLB 6 kayo. Kung nasa tier 2 or 3 naman po kayo, at least CLB 5. At kung nasa tier 4 or 5 kayo, at least nasa CLB 4 po yung inyo pong minimum score. At paano nyo po malalaman yung language level based on your test result? Ayan po yung table kung saan pwede nyo pong i-check yung test result nyo para
para makita nyo po yung CLB and NCLC level nyo. And if you meet the minimum score in all 4 abilities, include nyo po yung copy of your test result with your application. Kailangan po yung test result nyo ay at least less than 2 years old when you apply at mag-keep din po kayo ng copy for your records and future use. Then next po, get your education assessed. Kailangan po ipa-assess nyo yung education attainment nyo or educational credential assessment o yung tawag po ay ECA to prove that your foreign degree or diploma or certificate is valid. Who can assess your credential? Ito po yung mga listahan guys ng mga designated organizations to get an assessment for immigration. At yung sunod naman po ay yung settlement funds to apply for permanent residence through this pilot. Kailangan nyo pong i-prove na you can support yourself and your family after you get here in Canada. And yung proof nyo po at least can be one or more of the following, yung bank account statements, bank drafts, checks, at saka money orders. And you need to make sure na yung money po is available when you apply at pag na-approve po yung permanent resident visa application nyo. At ito rin po yung list ng minimum amount na kailangan nyo pa nag-immigrate kayo dito sa Canada. At take note guys, nakabase po yan sa laki ng inyo pong pamilya. At kung more than 7 people po kayo, kailangan po mag-add kayo ng 1,869 for each additional family member. Then next po naman, kailangan mayroon po kayong genuine na job offer bago po kayo mag-apply ng permanent resident through this pilot. Each community has designated certain employers to make job offer. So, kailangan nyo pong i-check yung website ng mga nag-participate po sa program na to para makita nyo po yung mga list po ng designated employers. At ilalagay ko rin po yung link sa description sa baba para may check nyo rin guys. Then after the job offer, kailangan nyo pong magkaroon ng community recommendation. Once you have a valid job offer from a designated employer, they will send your community recommendation application directly to the community to review. Check po nila na kailangan your job is in a priority sector or occupation and the offer is real. At yung na-meet nyo rin po yung mga requirements for the pilot at kung na-decide na po nila na i-recommend kayo, you can now apply for permanent residence. Marami po talagang benefits ang RCIP para sa mga skilled workers. Mas mabilis din po ang proseso compared po sa ibang immigration pathways. At bukod dito guys, may mga support programs ang government or yung mga communities para po sa mga bagong dating dito sa Canada. Kasama na po dito yung libreng settlement services, language training, at job assistance na rin po para po mas mapadadali ang inyong paglipat or pag-aadya sa bagong buhay nyo dito sa Canada. So, meron din po akong isang video guys na ginawa. Baka ito rin po, makatulong din po to. So, tingnan nyo to guys. At yung sa FCIP po guys, abangan nyo po yung next video ko na yon. At itong RCIP guys, talaga napaka magandang opportunity po para po sa mga lahat po ng gusto pong magtrabaho at tumira dito sa Canada. Kaya kung interesado po kayo, siguraduhin nyo po i-check nyo po yung official website ng Government of Canada para lalo nyo pong intindihan or kung kailangan nyo pa po ng more information about sa program na to. So, yun guys, that's it for today's video. Sana nagustuhan nyo o nakatulong tong video ko ngayon. And if you do guys, please hit the like button. At kung meron po kayong mga gustong i-tackle sa akin mga next video at feedback, please feel free to comment. I want to connect with you in the comment section. And don't forget to subscribe in my channel at hit nyo rin po notification bell para ma-notify po kayo sa aking mga next video. Thank you again guys for watching. See you on my next one. Bye!